All right. Okay. So again, good evening, good morning, good evening, everybody. All right. So we will proceed to our topic number 5. Okay, topic number 5, the doctrine of salvation. All right. So we're done with topic 1 to 4. Okay, for sure you're familiar with that. Tapos na tayo sa the doctrine of the Word of God, the doctrine of God, the doctrine of man, the doctrine of Christ and the Holy Spirit. Okay? Now we will go to the doctrine of salvation. Okay? So ilang meeting na lang, we are done. Tapos na tayo. Probably mga 3 meeting na lang, tapos na tayo dito sa ating systematic theology and you will have your final exam. Okay? You will have your final exam dun sa mga credits. And then after that, we will go to church administration. Okay, that is our course, yung ating subject na pag-aaralan. After nito, maybe we will have a break for mga 1 month. Bakasyon muna kayo. Total uh, nagsunog kayo ng kilay sa pag-aaral nitong systematic theology sa pakikinig, di ba? Okay, so you will have your exam after this. Okay, so tonight we are studying the doctrine of salvation. Sa Greek, ang tawag natin dyan ay soteriology. Soteriology, okay, dahil yan ay soteria or salvation, study of salvation. Now look at lessons that we are about to complete. Tingnan nyo ang bago ka magkaroon ng salvation. Ang salvation ay merong 11 issues na dapat nating maunawaan. Okay, there are 11 things para magkaroon ng complete salvation. Nagsimula yan sa grace hanggang sa glorification. Alright, sa ngayon, ang question ko, tayo ba ay saved na? Ligtas ka na ba? Ang answer natin ay yes and no. Yes, dahil tinanggap mo na si Lord Jesus bilang Lord and Savior, pero wala ka pa sa heaven. Wala ka pang glorified body, wala pa tayo sa langit, wala pa yung glorification. So it means we are still in the process. Okay, bagamat tayo ay saved na, bagamat tayo ay ligtas na, ngayon ang sabi ni Jesus, those who will continue until the end shall be saved. So ibig sabihin nun, posible ang ilan sa atin dito mag-backslide, maging apostasy, ma-apostate, tapos bigla mamatay. Okay? Iyon ang pinakamasakit. Okay, mga kapatid. Ang pinakamasakit na mangyari sa buhay ng isang Christian ay yung nagba-backslide siya and then bigla siyang dadatnan ng kamatayan. Alright? And I pray na huwag mangyari sa atin yon. Huwag mangyari sa iyo na ikaw ay naandun sa backslide, bigla kang nalasing, bigla kang naging addict, and then bigla may sumaksak sa'yo. Okay? Or bigla ka nabagsak ka ng eroplano. Alright? So tonight, paano ba yung process ng salvation? Number 1 is common grace. Okay? Common grace is the grace of God by which He gives people innumerable blessing that are not part of salvation. Alright? So ang ibig sabihin natin ng common grace, ito yung grace ni God sa lahat ng tao. Believers and non-believers ay nakakatanggap ng common grace because this is a grace to all. Kaya nga tingnan nyo, pare-pareho lang naman, believer and unbeliever, nagkakaroon ng trabaho. Okay, look at Matthew 5:44. Sabi dito ni Jesus, yun lang may underline na, He causes His Son to rise and on the evil and the good. Ibig sabihin yan, lahat ng tao nakakatanggap ng blessing ng God. So lahat nagkakaroon ng job, lahat pag nag-apply ng caregiver, lalaki, babae, may aral o wala, believer o non-believer, pareho lang. Ang tawag natin doon ay common grace. Number 2, yung intellectual. Okay, yung kanina, physical, lahat nakakatanggap ng blessing.
Okay, now sa intellectual naman, kalimitan ngang mga nagtatap notcher sa board exam, nagiging summa cum laude, mga unbeliever pa nga eh. Di ba? So, pwedeng kahit sino, binigyan ni Lord ng wisdom. So, depende lamang sa iyong tiyaga. And we call that common grace. Okay, katulad ng mga matatalino natin, na mga summa cum laude sa De La Salle, sa UP, Ateneo, o sa UST, hindi nangangahulugang may special sa kanila si God. Alright, kasi lahat tayo binigyan ni Lord ng katalinuhan. Alright, letter B, moral. Okay? Ano yung moral? Ang moral, lahat ng tao pwedeng mukhang banal to, magmukhang banal. Okay? Halimbawa, lahat tayo may desire na lumapit sa Diyos. Kaya nga pati yung mga tao sa bundok, yung mga hindi Christian, pati yung mga Muslim, mga Hindu, Buddhist, lahat sila nagdi-desire na mamuhay ng may moralidad. Tinuruan tayo ni God ng morality. So yung kanina, binigyan tayo ni Lord ng physical needs. Number 2, binigyan tayo ni Lord ng wisdom. Number 3, binigyan tayo ni Lord ng magkaroon ng desire ng mamuhay ng may moralidad. Kaya nga ang unbeliever din, di ba? Minsan nga may unbeliever na mas banal pang tingnan. Mas mabait pa sa mga born again. Alright? Pero hindi yun ang kaligtasan. And letter D, religion. Okay, religion. Religion is a common grace by God. It was a given by God for all human being na maghanap siya sa Diyos. Di ba sinabi yan ng Romans chapter 2 na yung puso natin, lahat ng tao ay naghahanap sa Diyos. Okay, believers and non-believers, Christian, Catholic, Buddhist, Muslim, Hindu, lahat to ay naghahanap sa Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, but only those who do the will of my Father, which is in heaven. Kasi yun ngang religion ay para sa lahat. Pero hindi lahat ng religion ay pwedeng mag-save. Yun lamang daw tumatawag kay, yun lamang gumagawa, sumusunod sa will ng Father. Okay? And then letter E, so ang tawag natin doon ay common grace. Diyan nagsisimula ang salvation. Okay? Ang salvation ay nanggaling sa Diyos. Okay? At ang Diyos ang nagsimulang magbigay ng grace sa tao. At ang unang grace ay yung common grace. Alright? And then letter E, sabi dito, our response to common grace. It does not mean that those who receive it will be saved. Okay? Hindi naman lahat ng tao ay ina-appreciate yung blessing ng God. Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith and not of yourself. It is a gift of God, not of works. Hindi ko mo tumanggap ka ng grace, hindi ko mo nagbasa ka ng Biblia, hindi ko mo uma-attend ka sa church, save ka na. Hindi yon. Kasi lahat naman gusto ni Lord makatanggap ng grace. Lahat ng tao gusto ni Lord magbasa ng Biblia. Pero hindi lahat ay masisave. Alright? Letter B, we must be careful not to reject the things that unbelievers do as totally evil. It may lead them to salvation. Okay? So, ang ibig sabihin nito ay, minsan may mga unbeliever na yung kanyang ginawang kasalanan, yun ang nag-lead sa kanyang salvation. Alright? May mga bagay na gano'n, kaya sometimes sabi dito, let us be careful, lalo na yung mga unbeliever na mga masasamang tao, hindi natin dapat sila nire-reject. Dahil baka sila din ay i-lead ni God sa salvation. Okay? Katulad nga yung iba, yung mga naging prostitute na born again. Yung mga nagpunta ng Japan, tatawagin natin mga Japayuki, pero mga na born again. Yung mga nasa prison, sila yung mga addict, masasama, biglang na born again. Okay? So, that's why it says here, we must be careful not to reject the good things that unbelievers do. Kasi may mga unbeliever daw na gumagawa ng kabutihan din, na naglilid sa kanilang salvation. Okay, letter C,
It should steer our hearts to much greater thankfulness to God. Our response should always be, thank you Lord at na-born again ako. Thank you Lord, na-appreciate ko yung mga, kaya tingnan nyo, no, yung lahat ng nangyari sa atin, example, yung past mo. Kung meron kang bad past, meron kang evil past, yung nangyari sa iyo nung nakaraan, you need to appreciate yan. Huwag mo nang balik-balikan pa yung mga panloloko sa'yo, kung niloko ka ng asawa mo, inabuse ka ng biyenan mo, niloko ka ng mga kasamahan mo, forget them. Forget those evil things. Kasi iyon ang nag-lead sa'yo sa salvation. Iyon ang nag-lead sa'yo, ang tawag natin nga doon, Via Dolorosa. Kung hindi nangyari sa'yo yung past na yon, baka wala ka sa Lord. Alright? Baka wala ka sa Lord, baka iba ginagawa mo ngayon. Alright? Posibleng ayaw mo sa Israel, pero hindi mo alam, sa Israel ka pala na born again. Posibleng ayaw mo yung asawa mo, pero yung asawa mo, yun ang nag-lead sa'yo para ma-born again ka. Ayaw mo sa ganitong ganito, yun yung ibig sabihin natin na yung grace na yan ay posibleng yan din ang mag-lead sa salvation ng isang tao. So, common grace begins from God. Kaya lang, yung response ng tao ay iba-iba. Iba-iba. Alright? So, hindi lang tayo ang nakatanggap ng grace. Okay? Number 2, election and reprobation. So, nung nakatanggap ka ng grace, ano ang response mo? Ang response mo ay positive. Pag positive ang response mo, praise the Lord. Doon papasok ngayon yung election. Or ibig sabihin nun, selection, chosen. Election is an act of God before creation in which He chooses some people to be saved, not on account of any person merit in them, but only because of His sovereign good pleasure. Ephesians 1:4. He chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Ang ibig sabihin nito, bago pa man tayo ipinanganak, you have been chosen by God. Iniready ka na pala ng Diyos. Kaya yung mga nangyayari sa buhay mo bago ka maging Christian, yun ay inalaw ni God. Okay? Because you have been chosen by God before the foundation of the world. At ngayong Christian ka na, mapapansin nyo, pag Christian ka, may mga nagbabackslide, pero gumagawa si Lord ng paraan para maibalik sila. Okay, pinaparusahan ni Lord, dinidiscipline ni Lord para maibalik uli yung taong anak niya na dapat mapabalik doon. Now, meron namang ang tagal-tagal sa church, tapos lumalayo. Hanggang sa kamatayan nila, nawala sila sa Lord. So, doon pumapasok yung election and probation. Na may mga taong pinili, may mga tao, sabi ni Paul, hindi pinili ng God. Ang example natin dyan, tingnan nyo, si Abraham at kay Lot. Ang pinili ni God, si Abraham, hindi si Lot. Sa magkakapatid ni King David, ang pinili ni Lord, si King David, hindi yung 6 na 7 kapatid niya. Actually, ni-reject niya yon. Sabi ng God, I reject him, I reject them. Or you see? So, ibig sabihin, si God ang namimili. Si God ang namimili. Kay Esau at saka kay Jacob, ang pinili ni God ay si Jacob, hindi si Esau. Ba't ganun si Lord? Yun ang karakter niya. Now, ngayon, ikaw ang pinili. Pinili ka. So, dun sa common grace, nakita ni Lord yung response mo. Okay, pero pinili ka na niya from the beginning. Nakita niya na in the future, pipiliin mo siya.
Alright? Romans 9:14, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? Ngayon, kung pinili ka, halimbawa, ikaw ang pinili, hindi yung ibang kapatid mo, ibig bang sabihin, ang Diyos may kasalanan? Ibig bang sabihin, God is unfair? Ang sabi ng Biblia, God is not unfair. At si Lord, hindi nagkakasala. Kung pinili man tayo at hindi pinili yung iba, hindi makasalanan si Diyos, si Lord doon. Kasi hindi siya nagkakasala. Nang pinili niya si King David over kay Saul, hindi siya nagkasala. Nang pinili niya si Abraham over Lot, hindi siya nagkasala. Okay, nang pinili niya ang Israel over Egypt, hindi siya nagkasala because there is no unrighteousness in God. Okay, so ganun din ang dapat nating malaman. At kung yung iba man ay hindi na born again, hindi kasalanan ni Lord yun. Okay? Kaya kung pinili ka bilang maging anak ng Diyos at bilang maging anak ng Christian, ang response mo dapat humility at total obedience and submission to the will of God. Alright? Paano mo malalaman? Yan ang tanong natin. Paano ko malalaman na ako ay pinili talaga ni Lord? Okay, yan ang tanong natin. Paano mo malalaman na ikaw ay pinili ni Lord? Listen to this. Ito ang sagot. Kung ikaw ay mamamatay na kay Lord, yun ang proof. Kaya hanggang kamatayan mo lang yan malalaman. Hanggat hindi ka pa namamatay, pwede ka pa rin mag-backslide. Okay? Kaya mag-ingat ka, kapatid. Lalo na yung mga nag-a-arrogant na, kesyo ano na, mataas na posisyon, nagiging unsubmissive na sa mga leaders. Yung mga nagre-rebelde sa mga leaders, yung mga nagre-rebelde sa Christianity, yun yung makikita natin na pinili ba talaga to ng God. Now, malalaman natin pag namatay na siya, kung talagang siya ay kay Lord o hindi. Kaya hanggat hindi pa tayo patay, we are still in the process. Wala pang makapagsasabi natin dahil hindi pa nga tayo patay. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang salvation natin, it's a process. It started from grace and then election. Okay, then pagka-elect sa iyo, marami ka pang pagdadaanang butas. Okay, a current condition of humanity. Ang condition natin, kahit believer ka na, originally distracted, but God restores what was distracted. So, distracted tayo, yung puso nga natin, madumi tayo. Ngayon, inaayos ni Lord yon for many, many years. Unti-unting inaayos ni Lord yon. At yung pag-aayos ni Lord yan, pagre-repair niya dyan, iyan ay process. At ang tawag ng Bible dyan ay sanctification. Inaayos ang mga puso natin, sinasanctify tayo, inaayos yung ating mga buhay. Letter B, restoration is according to His plan. Alright? Kapag ikaw ay nagre-repair ng mga bagay na nasira, ikaw ang masusunod, hindi yung bagay. Halimbawa, nasira yung cellphone mo, hindi ka didiktahan ng cellphone mo na gusto ko gawin mo akong ganito, gusto ko gawin mo akong ganito. Ang magdidikta ay ikaw, hindi yung cellphone. So, ganun din tayo. Okay? Ang nagre-repair sa atin ay si God. Anong response natin? Sumunod ka. Dahil yun ang pinagagawa ni God sa'yo. Paano kung ayaw mong sumunod? Ang isang tao ayaw sumunod, baka hindi siya pinili ni God. Hindi siya kasama dun sa election. Katulad ni Judas, gusto siyang baguhin ni Lord, ayaw niya, so tinanggal siya ng Lord. Hinayaan ni Lord na mamatay siya. Kasi ayaw niya mag-submit kay Lord. Katulad ni Ananias and Sapphira. Okay, nakita nila yung grace of God. And then later on, ayaw mag-submit. Di ganun. Natanggal sila. So, ganun din tayo. Alam, question natin, paano kung si Judas kaya ay nag-repent, tatanggapin kaya siya ni Lord? Of course. Tingnan niyo si Peter. Si Peter, dininay niya si Jesus. Tapos, hiniwala niya si Jesus. He was not there at the cross. Imagine, the most important ministry of Jesus was crucifixion. Tapos, wala yung number 1 disciple niya.
And yet, nakabalik si Peter. Okay? Hindi siya kinondemn ni Lord kasi willing si Peter bumalik kay Jesus. Unlike Judas. Si Judas, inunahan niya si Lord. Nagpakamatay siya. Okay? So ikaw, pwedeng maging Peter ka o pwedeng maging Judas ka. Depende sa response mo. Okay? Pwedeng, ang ibig kong sabihin, hindi ka nga nagbikte, pero lumayo ka sa ministry. Lumayo ka sa church. Nagpakalayo-layo ka na, nag-seclude ka na ng sarili mo. Alright? So, restoration, to fulfill His plan and purpose. O yan, may plano si Lord. To set people for Himself. Some will not be part of God's plan. Okay, so yun yung restoration na ginagawa ng Panginoon. Pinoprocess niya lahat tayo. Sabi nga dyan, mayroon niya 2 Timothy 1:9, Titus 2:12, Revelation 17:8. Okay, so kayo na lang bumasa ng mga Bible references dito. Alright? So again, ang purpose ni God sa atin ngayon ay i-restore tayo. Okay, hindi ikaw ang magdidikta kay Lord. Ganun din naman, ang cellphone na sira, hindi magsasalita yung cellphone at sasabihin dun sa magre-repair, gusto ko gawin mo akong ganito. Walang ganon. Di ba? So, ganon din ikaw. Si Lord ang masusunod. Hindi mo pwedeng diktahan si Lord. Na, Lord, i-repair mo ako like this, like that. Okay? And then letter C, understanding election and predestination. It is not fatalistic or mechanical because Jesus had invited everyone, but only some had responded to this invitation. So ang ibig sabihin, may free will ka pa rin. Okay? Sabi ni Jesus Christ, go into all the world and preach the gospel. He who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe will be condemned. So ibig sabihin nun, may freedom pa rin ang tao. Hindi tayo mga mechanical, hindi tayo mga robot na para kang robot na kung ano ang sabihin ni Lord. Natural lang yon. God gives you wisdom, God gives you strength and knowledge and eyes to use it. Okay? Kahit tayo ay under ng Holy Spirit, kahit kailangan tayong kontrolin ni Lord, pero binibigyan pa rin tayo ni Lord ng wisdom at ng freedom to exercise our mind, our brain, our heart, and our ability. Letter B, it is not based on merit, but foreknowledge of our faith. He knows who will obey Him till the end, and all who will not. Look at Romans 8:29. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of Son, that He might be firstborn among many brethren. Ang ibig sabihin nito, halimbawa, nanonood ka ng Netflix, halimbawa, nanonood ka ng movie, si Lord, pinanood na ang buhay mo. At advance ang kanyang pinanood. Nakita na niya yung ending ng buhay mo. Okay? Kaya tuloy, dahil alam ni Lord na masisave ka at makakapunta ka ng heaven, ginagawa niya ang paraan para ikaw ay magpatuloy hanggang heaven. Alright? Kasi nakita na nga ni Lord yung ending mo eh. Okay? Alam na ni Lord kung saan ka pupunta. Pero sa ngayon, nasa process ka. Eh minsan, matigas ang ulo mo. So gagawin ni Lord, bibigyan ka niya ng discipline. Inaalaw ni Lord yung trials, inaalaw ni Lord yung iyong mistakes, because your destination is heavenly. Yun, foreknowledge. Alam na ni Lord yan na kung saan ang destination mo. Okay? Kaya tuloy, inaayos ni Lord yung buhay mo. Nakita na ni Lord kung sino sa atin ang saved at kung sino sa atin ang hindi saved. Kaya minsan yung mga nasa ministry na, tinatanggal pa rin ni Lord. Nagkakaroon pa rin ng schism, ng mga misunderstanding sa loob ng church para matanggal yon. Posibleng ganon. Okay? Dahil baka hindi siya pinili ni Lord. Okay? Letter C, it is conditional. Ano ang condition? Continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to do in order to fulfill His good purpose. So, what is the idea? What is the key word? Continue.
So, huwag kang titigil. So, para mapatunayan mo na ikaw nga ay pinili ni Lord for knowledge, magpatuloy ka. Huwag kang titigil. Hindi ka dapat naaapektuhan ng mga nangyayari sa palibot. Hindi ka naaapektuhan ng mga trials. Okay? Eh, paano, Pastor, kung tumigil? Our answer is, baka hindi siya pinili ni Lord. Naengganyo lang siya. Okay? Kaya ang encouragement natin sa bawat isa, don't stop dahil hindi pa tapos yung process. You're not there yet. You're not there yet. Okay? It is still a process. Okay? And then letter D, opposition to this doctrine. Ano daw yung mga opposition dito sa doctrine of, okay, ito yung pinag-aaralan na, election and reprobation. So, ibig sabihin, may pinili si Lord at merong hindi pinili. May pinili siyang tao, merong hindi siya piniling tao. Ang question, paano natin malalaman kung pinili o hindi? Pag namatay na. Sa ngayon, hindi pa natin masabi dahil hindi pa tapos yung proseso. Understanding election, ito na, opposition to this doctrine. They object because we do not have a choice on whether we accept Christ or not. Okay, sabi ng iba, kung ikaw ay pinili ni Lord, gagawin ka lang niyang robot. Ay, mali yun. Hindi totoo yun. Pinili ka ni Lord. Bakit ka pinili ni Lord? Yun ang tandaan natin. Bakit ka kaya pinili ni Lord? Anong answer natin doon? Bakit ka pinili ni Lord? Pagtatanungin ko kayo. Bakit ka kaya pinili ni Lord? Ang answer ay ganito. Isa lang ang answer doon. Kasi ang destination mo, hell. Pupunta ka kasi ng hell. So, pinili ka ni Lord para hindi ka mapapunta ng hell. So, ngayon, pupunta ka ngayon ng heaven. Okay? Now, you decide. Ikaw ang magde-decide. So, ipinakita ni Lord lahat yan. Kaya ka pinili ni Lord kasi ayaw kanyang pumunta ng hell. Alright? Unfortunately, hindi lahat ng tao ay naniniwala sa heaven and hell. Okay, now, whether they believe it or not, meron pa rin silang destination. And whether they like it or not, they will die. At pag sila'y namatay, isa lang ang kanilang destiny. Either you will go to hell or you will go to heaven. No other place. Dalawa lang. Okay? So, yung mga nag-o-object dyan na tayo daw ay parang mga robot lang, pinili ka nga ng Diyos, tapos robot naman. Hindi tayo parang robot. In fact, we exercise our brain to make a decision. Alright? Ginamit mo yung puso mo, ginamit mo yung utak mo. Alright? Letter B, our choices are not real choice. Okay? Ang example dyan, si Judas. Luke 22:3, then Satan entered Judas, surname Iscariot, who was numbering among the 12. Ibig sabihin daw noon, tayo daw ay control either lang ng Diyos o ng devil. Our answer is no. Kaya pumasok si Satan kay Judas kasi pinapasok niya. Yun ang mga katunayan, si Jesus Christ ay isinama si Judas for 3 years. Tinuruan niya si Judas na sumunod sa Diyos. Pero after 3 years, pilit gusto pa rin ni Judas kay Satan. So iyon ay decision ni Judas, hindi decision ni Satan. Katunayan, si Satan gustong pumasok sa puso ng lahat ng tao. Okay? Kaya lang, hindi lahat ay katulad ni Judas. Kung may mga Judas man, konti lang yon. Okay? Sa mga disciples ni Jesus. Pero may Judas. Alright? And our answer, ang ibig sabihin natin doon ay, do not allow Satan to enter your life. Do not allow Satan. Si Judas kasi,
inalaw niya na pumasok si Judas, si Satan sa buhay niya. Inalaw niya yon. Okay? At ngayon, si Judas ngayon, ang nagdala sa kanya sa sarili niyang gallows, yung sa sarili niyang pagbibigti. Kaya siya nagbigti dahil dinala din siya ni Satan doon. Okay, letter C, it makes us robots, not a real person. It means that unbelievers never had a chance to believe. It is unfair to all men. Yun yung opposition sa doctrine na some are chosen, some are not chosen. Letter F, God wills to save everyone and that no one should perish. Okay, so may mga nag-o-oppose, hindi kasi lahat ng Christian ay naniniwala na may pinili at may mga hindi pinili. Okay? Pero makikita natin sa Bible, si Lord ay pumipili. From the beginning of time, from the beginning of salvation history, pumili siya. Now, ang question natin, bakit pumipili si Lord? Kasi kung hindi siya pipili, walang lalapit sa Kanya. Sige, ikaw, gusto mo bang ma-born again nung bata ka pa, nung ikaw hindi pa born again? Di ba ayaw mo, may sarili ka ng Diyos-Diyosan eh. May sarili ka ng religion. Ayaw mo nang ma-born again. Ngayon, tinawag ka ni Lord. Pinili ka ni Lord. Okay? At kung hindi ka pipiliin ni Lord at kung hindi pipili si Lord, walang magbo-volunteer. Kaya kailangan pumili si Lord. Para bang nagtayo si Lord ng business and then nagkaroon siya ng announcement. Wanted. Wanted accountant. Wanted caregiver. Wanted mechanic. Wanted carpenter. So sino ang nag-initiate noon? Di yung may-ari. Yung owner ang nag-initiate ng wanted, wanted, wanted. Then nagpinili tayo. Nag-announce siya. Salvation is of the Lord. And then pinagpipili tayo ni Lord. O ayun. Nag-apply ka. Okay, yung iba hindi, in-ignore. O, letter E, conclusion. The doctrine of election tells us that I am a Christian simply because God in eternity past decided to set His love on me. But why did He decide to set His love on me? Not for anything good in me, but simply He decided to love me. There is no more ultimate reason for that. Okay? Kaya ka pinili ni Diyos, ni Lord, dahil mahal ka niya. At yung love ni Lord, nag-response ka doon. Nag-response ka doon. Alright? And then number 3, ito yung pangatlo na process of salvation. Number 1, sabi natin kanina, common grace. Number 2, election. Number 3, gospel and effective calling. Okay, so ang unang nangyari pala sa salvation ay may grace. Number 2, may selection. And then number 3, gospel proclamation. Now ngayon, eto ngayon, tinatawag na tayo. Pangatlo pa lang pala yung gospel proclamation. This gospel and effective calling is an act of God, speaking through human proclamation of the gospel in which He summons people to Himself in such a way that they respond in saving faith. So ang susunod noon na pinili ka na ni Lord, papadalhan kanya ng magba-Bible study sa buhay mo. So, okay, may ipinadala si Lord. Kaya magpasalamat tayo at merong mga nagba-Bible study. Magpasalamat tayo at merong ipinadala ni Lord ang mga tao. Okay? So, yun nga. Kaya nga kung walang nag-share ng Bible sa'yo, paano mo mapapakinggan? Kailangang mapakinggan ang gospel. Kasi naandon yung acid test. Pag natanggap mo na ang gospel, and then you decide.
Halimbawa, narinig mo na yung gospel. For the first time, nakarinig ka ng Bible. Now you decide. Okay? Letter B. All have sinned, and the penalty of sin is death. Jesus died to pay the penalty for our sins. So, he invited people to repent and believe in his name. A promise of forgiveness and eternal life is at stake. So, hindi mo alam, nagba-Bible study lang kayo, sinishare-share ka lang, hindi mo alam ay tinatawag ka na pala ni Lord noon. Ang calling ay hindi angel ang magpo-proclaim sa'yo. O kaya hindi naman si God ba pupunta pa ng kwarto mo at para tawagin ka. Kundi gumagamit siya ng mga human being. Ang hindi mo alam, mga ordinary people lang yon. Okay, now, when you hear the gospel, that is calling. Calling na yon. Letter C, the gospel call is important because without it, we could not be saved. Kaya nga nakakaawa, for sure, lalo na yung mga nasa isolated places, yung mga nasa mountain, yung mga nasa mga forest, na hindi nararating ng gospel. Okay? Look at Romans 10:14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kaya pasalamat tayo, may nag-preach ng gospel sa atin. Alright? Pasalamat tayo at may nag-Bible study sa atin dahil sila ang instrument ni God para ma-born again ka. Now ngayon, kailangan ka din namang magpagamit. Sasabihin natin, magpagamit naman tayo sa iba, di ba? Okay, so ngayon, ano nangyari? Pag tinanggap mo na, narinig mo yung gospel, natanggap mo yung gospel, nakarinig ka ng gospel, nagkakaroon ka, tinanggap mo yon, naniwala ka sa gospel, you accepted Christ, so ngayon pumapasok yung regeneration. So dito sa regeneration, involved na dito ang Holy Spirit. Okay, so tinanggap mo si Jesus, tatanungin ka, di ba? Do you accept Jesus as Lord and Savior? Do we believe that Jesus is our Lord? So dun pumapasok yung yes or no. At dun sa yes or no, when you say yes, I accept Jesus as Lord and Savior, that's the regeneration. Yun yung fourth process ng salvation. Pang-apat yon. Alright, ano nga yung number 1? Common grace. Number 2, selection. Number 3, calling, gospel calling. Number 4, regeneration. Eto na ngayon, nakatanggap ka na ng Bible, na-receive ka na, naniwala ka na, papasok ngayon sa iyo ang Holy Spirit na kung tawagin natin doon ay born again. So doon ka na born again. Okay? Now, kung tatanungin ko kayo, kailan kayo tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior? Ano yung unang-unang araw na talagang tinanggap mo siya, tapos hindi ka na lumayo kay Lord? Yun yung araw ng iyong spiritual birth. Okay, meron kang physical birth. Kailan ka nagkaroon ng physical birth? Yung unang uha mo nung ipinanganak ka ng nanay mo at sineselebrate mo yung birthday mo every year. That is your first birth. Ano yung second birth mo? Nung pumasok sa'yo ang Holy Spirit. Okay? Ang tawag natin doon ay regeneration. Regeneration is a secret act of God in which He imparts a new spiritual life to us. This is sometimes called being born again. Okay, so na-born again ka na. Alright, so hindi ka ngayon nagkaroon ng religion, kundi nagkaroon ka ng bagong spirit sa buhay mo. Letter B, it is totally a work of God. We play no active role at all. Okay? John 1.
For as many as receive him, to them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, not of the flesh, not of the will of man, but of God. Kaya nga wala kang kaalam-alam na born again ka na pala. How do you know na born again ka? Nung nagsimula kang magkaroon ng desire to read the Bible more. You want to study more. You want to serve the Lord. Then kasi regenerated ka na. Okay? Kaya nga it's a secret. Hindi natin masasabi ang isang tao kung talagang na born again siya hanggat hindi mo nakikita yung total change, total transformation. Letter C, regeneration must come first before we can respond to God's call. Thus, be saved. People do not make voluntary and willing choice in responding to the gospel. Kaya ang ganito mangyayari, papadala ni Lord sa iyo ang Holy Spirit, and then pag may nagturo na sa iyo, doon ka ngayon makaka-respond sa God. Kung wala kang Holy Spirit, alright, listen to this. Hanggat hindi ka nagkakaroon ng Holy Spirit, hindi mo maririnig yung tawag ng Diyos. Kaya kailangan ay magkaroon ka muna ng Holy Spirit para marinig mo yung call ng God. Alright? D. Can we still resist God's Spirit who is in us? Okay, kaya ba nating i-resist? Pwede ba nating i-resist ang Holy Spirit? Okay, ang sagot natin dyan ay yung Acts chapter 5:3. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back parts of the price of the land for yourself? Okay? So makita natin si Ananias, di ba? Christian na siya, follower siya ni Jesus, pero nagsinungaling pa rin siya. Example din yan si Judas. Si Judas, okay, follower na ni Lord for 3 years, nagsinungaling pa rin. Okay, letter A, the Spirit of God gave us freedom to choose good and evil. Unlike before we got born again, we have no choice but to obey the evil things in this world. Okay, look at that. Nung tayo ay non-believers pa, halimbawa, hindi ka pa believer, okay, may Spirit of God ka ba nun? Our answer is wala. No, you don't have Spirit. Ngayon, akala mo lahat ng ginagawa mo tama noong unbeliever ka. Akala mo yung religion mo tama, yung pagsamba mo sa Diyos-Diyosan tama, yung mga kandila mo, candles and flowers tama. Akala mo tama yon. Yun. Now, nung ikay naging Christian, nakita mo yung dalawang way. Yung way mo at yung way ng God. Now, ngayon, doon ka na ngayon nagkaroon ng decision. Itutuloy ko pa ba yung way ko? Dadaan pa kaya ako dito sa dati kong dinadaanan? O dadaan ako dito sa bagong daan? So, eto na ngayon yung nangyari sa atin. The Spirit of God gave us freedom to choose good and evil. So, nung may Spirit of God ka na, ngayon makapag-decide ng tama. Okay, so ikaw, follow ka ba sa God? O ipa-follow mo pa rin yung dati mong ginagawa? Unfortunately, maraming Catholic ang pinapalo yung dati pa rin nila. Kahit naririnig na nila yung gospel. Okay, Ephesians 1:2, for as for you, you were dead in your transgression and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient.
Kaya kapag ang isang born again Christian ay nagpapatuloy sa kasalanan at nakikita natin yung kasalanan nila, ang isa sa mga suspect natin ay hindi niya ine-exercise yung Holy Spirit na ibinigay sa kanya ng God. Alright? Nagpapakontrol pa rin sa kanya, siya sa sarili niya. Sarili pa rin niyang kagustuhan ang nasusunod, hindi Holy Spirit. Kasi nga binigyan tayo ng freedom ni God. Dati, isa lang ang nakikita mo. Ngayon, dalawa na, pero pinipilit mo pa rin pumasok dun sa dati mo. Ayaw mong pumasok dun sa bago. Yan yung freedom natin. Okay? Pero nung hindi ka pa nagiging Christian, wala ka pang freedom nun. Lahat ng dictate ng dati mo, yun ang gusto mo. Ngayon, nung na-born again ka na, dalawa na ngayon. Number one, yung gusto mo at yung gusto ng Diyos. Kaya ngayon, nag-struggle ka. Gusto ko to, pero ito yung gusto ng Diyos, gusto ng Holy Spirit. So, magdi-decide ka. Okay? Now, can we still resist God's Spirit who is in us? Yes. Pwede mo pa rin i-resist yan. Now, ano ang dapat gawin, Pastor, para ako ay makasunod sa way ng Holy Spirit? Strengthen your Holy Spirit. Pakainin mo yung Spirit mo ng ano? Word of God. Para ka maging strong. Man shall not live by bread alone, but by every word of the comes from the mouth of God. So yung Spirit mo, lalakas siya ng lalakas because of the Word of God, yung food. Letter B, unregenerated person is powerless to resist the work of the evil one. 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the mind of the unbelievers so that they could not see the light of the gospel that displays the glory of God who is in the image. So wala talagang kakayahan ang mga unbeliever. Kaya yung unbeliever, ang kailangan muna nilang gawin, dapat ay makarinig ng gospel para sila ay makapag-decide papalapit sa Diyos. Hangga't hindi sila nakakarinig ng gospel at hindi yun one-time receiving lang. Hindi pa one-time. Kailangan paulit-ulit, 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 paulit-ulit. Hanggang sa mabuo na yung spirit sa buhay niya. Okay, this is an honest experience, di ba? Yung may mga asawa, okay, nung kayo'y bagong kasal, nung nagsiping kayo, hindi naman pagsiping nyo, buo agad yung bata. Katunayan, yung iba, 10 beses nagsiping, 2 buwan, 3 buwan, 2 taon, 5 taon, bago nagkaanak. Tsaka pa lang nagkaanak. At gano'n natin maiahantulad ang pagsishare ng Bible. Hindi ko mo nag-share ka na agad, buo na agad ang Holy Spirit sa kanya. Alright? Kaya paulit-ulit natin sinisharean, paulit-ulit natin sinisharean. And it takes time para ma-born again ang isang tao. Okay? The mystery of regeneration. We don't understand how regeneration happens and what exactly God does to us when He gives us the new spiritual life. Sabi sa John 3:8, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So is with everyone born of the Spirit. So yun daw pagiging born again, parang hangin, hindi mo nga nakikita pero nararamdaman mo kapag ikaw ay na-born again na. Letter B, every part of us is affected by regeneration, not only our spiritual being. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, all things has become new. Nabago ka talaga totally pag ikaw ay regenerated. Ano ang nagbago? Lahat, pati yung pag-iisip mo. Katulad nga, pag nakakarinig ka ng nagmumura, ayaw mo. Yung dila mo, kapag nagsalita ka ng PI, nagsusorry ka agad-sagad. Pero dati, hindi ka ganun. Okay, yung paa mo, ayaw nang pumasok sa mga makasalanan. Okay, yung tiyan mo, yung bibig mo, ayaw nang kumain ng ayaw nang uminom ng dati mong mga iniinom. Ayaw nang kumain ng mga dati mong kinakain. Nabago talaga lahat. Alright?
Dati-dati yung drinks mo ay beer, ngayon iba na, ayaw mo ng uminom. Na-change na totally. Yan yung mystery of regeneration. Letter C, regeneration happens only once in our lives, an instantaneous event. Okay, hindi puwedeng yung na-born again ko ngayon, sa isang taon mabo-born again ka na naman, sa ikalawang taon mabo-born again ka na naman. Hindi, one time lang yon. Alright, ano ang problema sa born again? Yung growth. Yun yung problema, yung iba hindi naggo-grow. Bakit kaya hindi naggo-grow yung iba? Number one, hindi sila continue reading the Bible. Number two, kung nagbabasa man, hindi naman inia-apply. It is the doer, not the hearer of the word. Okay? Hebrews 6:4. It is impossible for those who have once enlightened to have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the power of the coming age, and who have fallen away to be brought back to repentance. So isang beses ka lang magiging Christian. At nang tinanggap mo, isang beses ka lang mariregenerate. At yung regeneration na yon ay growth, 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 growth. Kaya nga yung isang nag-backslide, sobrang baba nung kanyang spiritual life. Okay, so kailangan niya talagang magkaroon ng, again, renewal of commitment. Pero hindi na yon regeneration. Renewal of commitment lang yon. Letter D, regeneration brings us from spiritual death to spiritual life. John 5:24, verily I say to you, whoever hears my words and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. So again, so makita natin yung regeneration is not a work of man, but it is a work of God. Minsan nagtataka kayo, di ba? Ang tagal-tagal mo nang sinishare, hindi pa rin nababago. Hindi pa rin nagiging Christian. Kasi hindi mo trabaho yon. Ang trabaho mo ay mag-share ng Bible. Ang trabaho ng Diyos ay mag-convert. Hindi tayo ang magko-convert. Ang nagko-convert ay si Lord. Ang trabaho nating tao ay mag-share ng Bible. Okay? Kaya kung hindi man siya nako-convert, hindi man siya nagiging katulad mo, kasi minsan gusto natin maging katulad natin sila. But this is not your work. It is a work of God. Okay? So what is your work? To share the gospel, to invite them in Bible study, to invite them in the church hanggang ma-form na uli hanggang sa mabuo yung Holy Spirit. Okay? Genuine regeneration must bring result in life. So yung tunay na naging Christian, ay may changes. A positive response to God's call. God's seed will grow, change, mature, and produce fruits. The change will become evident over the period time in patterns of behavior and desire that are pleasing to God. So meron talagang changes. Okay? Now, conversion. So after regeneration, nagkakaroon na ng conversion. So dun pa lang papasok yung conversion. Kaya nga sasabihin natin, 'di ba may mga tao, "Bakit iko-convert mo ba ako?" 'Di ba gano'n? Again, our goal is not to convert them. All right? It is God who converts. Conversion is a willing response to the gospel call, in which we sincerely repent of sin and place our trust in Christ for salvation. It is turning from sin to Christ. The turning from sin to Christ is called repentance, and the turning to Christ is called faith. It is a process, and neither one can occur without the other, and they must occur together when true conversion takes place. Alright? So habang sinishare natin ang tao, nabubuo yung faith. Can you measure faith? Yes, may faith na maliit. Kaya nga ang faith, iba-iba ang klase. Alright? Merong small faith, little faith, merong growing faith, at merong mature faith. Okay? So yung iba, little faith.
Merong iba naman, growing faith. Okay, yung iba naman ay mature. Kaya nga it's a process. Paano naggo-grow yung little faith? 'Pag nagkakaroon siya ng repentance, kapag umaalis siya dun sa dati niya. So yung little faith, nagiging may growing faith. Letter B, true saving faith includes knowledge, approval, and personal trust. So eto ngayon yon. May knowledge, approval, and personal knowledge, of course, knowledge of the Word of God. Okay, tapos nakikita natin tama na yung ginagawa niya. Hindi na yung nasisita ka na lang ng nasisita lagi. Tapos Christian ka na, ang itsura mo, ang kilos mo, para ka pa rin, wala ka pa rin pinagkaiba sa pagiging unbeliever. Letter A, knowledge alone is not enough, though it is necessary. Romans 1:21, for although they knew God, they neither glorify Him as God nor give thanks to Him. For their thinking became futile and their foolish heart were darkened. Does it mean kilala nila si God? Yes. The problem is they don't glorify God. Letter B, Nicodemus approved that Jesus was a teacher that comes from God, but he still had to put his trust in Christ for his own salvation. Sabi ni Nicodemus sa kanya, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do this sign that you do unless God is with him. Sabi ni Nicodemus, Lord Jesus, we know that you came from God. So alam niya. Pero wala pa siyang tiwala kay Jesus noon. Okay, hanggang sa later on na develop na si Nicodemus at na naging follower ni Jesus Christ. Okay, now let's go to meaning of repentance. So kailangan munang magkaroon ng faith. Okay, ano yung basis ng faith? Ang basis ng faith ay Word of God. Okay, so ang faith mo ay nakabase sa Word of God. Yun ang ibig sabihin natin. Yung iba, yung mga unbeliever, ang faith nila ay nakabase sa tradition o kaya nakabase sa religion. Okay, ang tawag natin sa faith na yon ay not saving faith. Hindi kayang mag-save yon. Okay, samantalang yung faith na alam natin ay based on the Bible. Kaya saving faith. Okay, yung faith na narinig lang nila sa tradition, superstition, or historical faith or religion, it has no power to give salvation. Okay, bakit? Kung totoong ikaw ay may faith based on the Bible, you will repent. Ibig sabihin, you will stop doing evil works. Repentance is a heartfelt sorrow for sin, renouncing it in a sincere commitment to forsake it and walk in obedience to God. Siyempre, kailangan mo ng renounce. Ibig sabihin, you will forsake your old life. Letter B, it is an intellectual understanding that sin is wrong. An emotional approval of the teaching of the scripture regarding sin and personal decision to turn from it, resulting to change and to a change and new life. 2 Corinthians 7:10, for godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. Alright? So yung tunay daw na repentance ay maglilid sa iyo ng salvation. Yung mga tao na nagsosorrow lang, example, New Year's resolution. Sa New Year's resolution, nalulungkot sila, gusto ko nang baguhin ang buhay ko. Pero hindi naman nila kayang baguhin, it will lead them to death and destruction. Okay, kaya kailangan ay Word of God. Letter C, the person who genuinely turns to Christ for salvation must at the same time release the sin to which she has been clinging and turn away from that sin in order to turn to Christ. Hebrews 6:1, therefore, leaving the discussion of the elementary principle of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works
and of faith toward God. Okay, so iwan mo na yung mga mga kababyhan mo. Iwan mo na yung iyong mga dating ginagawang hindi nakaka-glorify sa God. All right? Okay, this is very important ha. Kailangan makita natin 'to. I'm sure alam na natin 'yan na repentance is the result of faith. Faith and repentance must come together. Faith and repentance are necessary for salvation. However, they are not confined to the beginning of the Christian life. They are rather attitudes of the heart that continue throughout our lives as believer. Alright, so papaano nga ba tayo nagkaroon ng salvation? Okay, of course, through grace. Okay, calling. Okay, and then dahil nga may grace, nakita mo na yung calling, naunawaan mo yung gospel, nade-develop ngayon yung faith, nagkakaroon ka ngayon ng repentance sa buhay mo. Alright? Letter B, faith continues throughout this life. Ang question natin, paano natin i-compare ang faith sa trust? Alright? So isulat nyo. Faith is based on knowledge of the Bible. How about trust? Trust is application. Okay? Pag hindi mo ini-apply yung natutunan mo sa Bible, wala kang tiwala sa Word of God. Meron kang knowledge, meron kang pananampalataya, wala ka namang pagtitiwala. Wala ka pa ring tiwala sa Diyos. Now, do you think God will be pleased kung hindi ka nagtitiwala sa Word of God? Of course not. So, yun ang pagkakaiba, ha? Faith is based on the Word, but trust is your application. So, kailangan yon. And then, so, eto na tayo ngayon, nakakalima tayo, pang-anim na yung justification. Number 1 is common grace. Number 2 is election. Number 3 is gospel and effective calling. Number 5 is regeneration. And number 6 is number 4 is regeneration. Number 5 is conversion. Now, number 6 is justification. Anong ibig sabihin ng justification? Justification is an instantaneous legal act of God in which He thinks that our sins are forgiven and Christ's righteousness as belonging to us and declares us to be righteous in His eyes. Listen to this. Okay? This is very important. Kapag ikaw ay Christian, pinapayagan ka na ng God maka-access sa kingdom of God. Now, hindi mo alam, merong nagre-react. May nagre-react. Alam niyo kung sino? Si Satan. Sinasabi ni Satan kay God, bakit mo pinapasok ang mga taong yan? Makasalanan yan. Ang gagawin ni God ay justification. Okay? Binibigyan niya ng katwiran bakit niya tayo pinapasok. That's the meaning of justification. Binibigyan niya ng katwiran na kaya ko pinapasok sila kasi naniwala sila sa aking salita at naniwala sila kay Jesus Christ. Yun ang justification. Kaya ko sila pinapasok. Kasi ang papasok lang sa kingdom of God, yun lang holy, pure, and righteous. Ang question, tayo ba ay holy, pure, and righteous? Hindi. Pero pinapasok tayo ni God kahit hindi tayo holy, pure, and righteous. Okay? Now, bakit tayo pinapasok? Kasi we believe in Jesus. We believe in His words. And the Bible call it justification.
God justified us. Okay? Kaya nakapasok tayo ngayon sa kingdom of God. So justification includes a legal declaration by God. Kaya tuloy tayo ngayon ay, as far as God is concerned, we are children of God. He justified, okay, because of our faith in Jesus. Okay? Para bang ganito yan, na andun ka sa kulungan, bakit yan pinalabas? Nakakulong yan. May kasalanan yan. So ngayon, merong legal process. May mga legal process yon. Okay? So tayo din, may legal process na nangyari sa atin. Si Jesus napako sa krus, nagbubo siya ng kanyang dugo, and then nanampalataya tayo doon. Naniwala tayo doon. At yun ang legal process ng God. Kaya yung mga taong ayaw maniwala sa crucifixion, ayaw maniwala sa finished work of Jesus, they will not be justified by God. Ibig sabihin, they cannot enter the kingdom of God. Okay? Justification includes a legal declaration of God. A, to justify in the Bible indicates, sandali, letter A, to justify in the Bible indicates that justification is a legal declaration by God. The Greek is dikaio, meaning to declare righteous. Bible is the legal documents for God's people. Genesis 15:6, and he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. So, eto tayo ngayon, similar to the action of Abraham. Because you believe in Jesus, okay, God made you righteous because you believe in the Lord. Okay, so yun yung legal process natin. Kaya nga, merong process. Letter B, God declare us to be righteous or just in His sight. 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Alright, so sinong gumagawa ng justification? Yung lawyer. Kapag ikaw ay nasa korte, halimbawa, pumasok ka na sa korte, nakinig ka ng discussion doon, ang nagdi-declare na this person is guilty or not guilty yung lawyer, yung court. So, ganun din sa God. Ang nag-declare na ikaw ay righteous ay si God, kahit ina-accuse ka ni Satan o kahit ina-accuse tayo ng unbeliever. Alright? Pag si God ang nag-declare, nobody can change it. Okay? And it's a process. Letter C, justification comes to us entirely by God's grace, not on account of any merit on ourselves. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. All right? Freely. And it is a work of God. It is not our work. Letter D, God justifies us through our faith in Christ Jesus. Galatians 2:16, know that a person is not justified by the works of the law, but by the faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Bakit yung work of the law ay hindi pwedeng tanggapin ng God? Kasi yon ay sarili mong trabaho. Samantalang ang gospel ay trabaho ng Diyos na pinaniwalaan mo. Okay? Kaya nga Old Testament process is personal work. Kaya nga sarili mong offering, you have to bring yung animals, you have to go to the temple, and then offer it as your sacrifice. Pero sa gospel, hindi. Wala kang animal na ginawa. God Himself became the sacrifice. Now, you believe on that.
Kaya tuloy, ginastify ni God yung ating kasalanan. Alright? Ang dali palang maging Christian, di ba? Ang daling maging Christian, but it requires miracles from God. Kung walang miracle, mahihirapan ang tao. And then, pagkatapos na ikaw ay ma-justify, okay, dineclare ka ni Lord na righteous, ano mangyayari sa'yo? God will adopt you. Wow, you are now an adopted child of God. Letter A, adoption is an act of God whereby He makes us member of His family. We are given many of the greatest. Okay, sandali lang ha. Meron lang akong i-correct dito sa aking adoption. Okay. Sabi dito, we are given many of the greatest blessing that we will know from all eternity. So, inadopt ka ni God. O ayan, alam na natin yan. John 1:12, Romans 8:15. Tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi ka ngayon, hindi ka galing sa 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 ano ba to, Israelites, but because of your faith to Jesus. And then ano yung mga privileges ng adopted child of God? Being able to speak to God and relate to Him as good and loving God. We are to pray, Our Father. Kaya na natin ngayon tawagin siyang Our Father. We are no longer slaves, but son. Okay? Another, being led by the Spirit as He put in us the desires to obey God and live according to His will. Nagkaroon ka ng Holy Spirit. Can you imagine? Tumanggap ka lang sa gospel, somebody shared to you the gospel, and then eto na ngayon, meron ka ng Holy Spirit. Kaya nga napaka-bless. Alam nyo, ang re-rewardan ni Lord, yung mga taong, yung nag-share sa'yo, malaki ang reward nila. Nag-share sila sa'yo at tumanggap ka. So, ang laki-laki ng reward ni Lord sa kanila. Okay, now ikaw, mag-share ka din para makatanggap ka din ng maraming reward. Tapos yung siniyeran mo, kailangan maging katulad mo. Kailangan ma-develop mo sila para sila ay ma-develop na katulad mo at magkaroon ka ng maraming reward. Okay? As God's family member, He disciplines us as His children. So ayan sa Romans 12:8 na talagang dinidiscipline ni God yung anak niya. And then, our relationship with each other is far deeper and more intimate because we are all member of God. Alright, so ayan, lumalim na tayo ng lumalim kay God. Alright, so after that, na ngayong anak ka na ni Lord, anak ka na ng Diyos, ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo dahil anak ka na ng God? Tinatanggal yung lahat ng mga impurities. Ang tawag natin doon ay sanctification. Tinatanggal yung dati mong bastos na pag-uugali, yung mga masyado kang rebellious, ang tawag na doon ay sanctification. Sanctification is a progressive work of God and man. So, neto ang Diyos, may participation tayo doon. Sa salvation natin, yung Holy Spirit, wala tayong role na ginawa. Pero dito, kailangan ang iyong cooperation with God. Okay? Sanctification is a progressive work of God and man that makes us more and more free from sin and like Christ in our actual lives. 1 Corinthians 6:11, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of our Lord Jesus and our God. Alright, okay. So, ayon ang nangyari sa atin sa dito sa ating sanctification. So, kanina ay justification. Ngayon naman ay sanctification. Ito, kino-compare ang justification and sanctification. Justification, legal standing. Ibig sabihin, anak ka na ngayon ng Diyos. Justification. Tapos, sanctification,
internal condition. Yung loob mo na puro kasalanan, na madumi pa, unti-unting pino-purify ni Lord. Alright? Hindi naman 'pag naging Christian ka, malinis ka na agad. Alright? Ang malinis, yung Holy Spirit na pumasok sa'yo. Eh, kaso yung isip mo madumi pa rin, yung bibig mo, yung puso mo, kaya may process of sanctification. Okay, once for a life justification compare natin ang justification and sanctification. Justification, once for a lifetime. Sanctification continues throughout life. Justification, entirely God's work. Sanctification, we cooperate. Justification, perfect in this life. Sanctification, not perfect in this life. Justification, the same in all Christian. Sanctification, greater in some than in others. Okay, now, bakit ganito ang sanctification? It depends upon your response to the Holy Spirit. Okay, kasi ganito, hindi lahat naman ng Christian willing mag-change. Yung iba mabilis mag-change, yung iba mabagal. Iba merong iba 10 taon ng Christian, sinungaling pa rin. 10 taon ng Christian, magnanakaw pa rin, di pa rin nagta-tithes. So tuloy, nadi-delay yung sanctification niya. Eh, pastor, halimbawa, hindi talaga siya obedient kay God, Christian na siya, matigas ang ulo niya. Bibigyan siya ni Lord ng napakalaking problema para matutunan niyang umobey kay Lord. Okay? Kaya nga, mahirap yung disobedient kay God. Gagawin ni Lord ang lahat para ma-sanctify ka. Posibleng bigyan ka niya ng problema sa pamilya para matuto kang mag-sanctify. Posibleng hayaan niya na magkasakit ka para matuto kang mag-sanctify. Posibleng tanggalan ka niyang isang paa, maaksidente ka para matuto kang mag-sanctify. Kaya nga yung iba, 'di ba, kung kailan pang nagkaproblema at saka sasabihin, "Sige po Lord, I surrender my life to you." That is a process of sanctification. Now, kung ikaw naman ay obedient, hindi na hahayaan ni Lord 'yun. Kaya nga yung minsan, 'di ba, may mga iba naloloko, mukhang pera o kaya gano'n, yung perang mahal na mahal niya nawawala sa kanya. Kasi ninanakawan niya si Lord. O kaya naman yung iba, hindi naman will ni God, pagpipilitan niya yung gusto, ang dami tuloy nananakawan siya, naloloko siya, naa-abuse siya, nare-rape siya, mga ganyan. So yun yung sanctification. So ngayon, para mai-avoid mo yung lahat ng mga negative na yon, you better obey God para hindi ka na dumaan sa masalimuot na process ng sanctification. So again, merong iba mabilis, merong iba naman mabagal. Depende yon sa response mo. Alright? Stages of sanctification begins at regeneration. Once we have been born again, yun ang sabi diyan, once we have been born again, not one. Okay, once we have been born again, okay, we cannot continue to sin as a habit of pattern life. Hindi ka pwedeng habang Christian ka na namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Hindi pwede yon. Letter B, it increased throughout life. Salvation did not stop when you accepted Christ as Lord and Savior. It's a process. Letter C, completed by death. Because there is a sin that is still remain in our hearts even though we have been Christian, we became Christian, our sanctification will never be completed in life. Okay, so look at that. Ilang taon na kayo ngayon? Example, yung iba sa inyo, 40 years. Kung ikaw ay may mamatay ng 90 years, meron kang 50 years sanctification. Alright?
Kaya 50 taong kang ipu-purify ni Lord. Eh, papaano 40 years ka, mamamatay ka ng 60 years, 20 years ka lang isa-sanctify ni Lord. Kaya nga kapag matagal ang buhay mo, matagal ang sanctification. Eh, ngayon kung gusto mong mabilis ang buhay mo, magpabilis ka ng sanctification. No, that's not the process, okay? Ang process ay si Lord. Puwedeng matagal ang buhay mo, puwedeng mabilis ang buhay mo. Kasi only God knows kung kailan ka mamamatay, okay? So, kaya nga may stages 'yan. Nung ikaw ay naging Christian, nagsimulang tumanggap kay Lord, na-regenerate ka, nasa iyo ang Holy Spirit, that begins. Kaya tingnan niyo ngayon, kailan kayo na-born again? Kung kayo'y 10 taon ng Christian, 20 years ng Christian, 30 years ng Christian, ang dami ng na-sanctify sa buhay mo. Ready ka ng humarap kay God. Eh, pastor, hindi pa ako kinukuha. Hindi pa tapos si Lord. May project pa na dapat mong gawin. Okay? Alright. Okay, so next is God and man cooperate in sanctification. Magkatulong pala ang Diyos at saka tao. Kaya kailangan maki-cooperate ka. God's role. One specific role of God the Father is His process of disciplining us as His children. So, yun yung role ni God. 1 Thessalonians 5:23, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your Holy Spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Now, ano ang role natin? Our passive role in which we depend on God to sanctify us, and an active one in which we strive to obey and take steps that will increase our sanctification. We cannot consider both in this aspect of our life in the process. Alam nyo, mga brother, nahihirapan tayo ngayon. Lahat tayo ay nasa process of sanctification. Okay? Iba-iba lamang ang level. Okay, merong iba sa atin ay parang ang bigat ng buhay. Kapag kayo ay nabibigatan sa buhay, check your obedience to God. Okay, kapag ikaw ay bigat na, Lord, parang ang bigat-bigat ng buhay ko ngayon. Parang nahihirapan ako makasunod. I-check mo yung obedience mo, i-check mo yung repentance. Baka meron kang issue na dinidil ni Lord. Kasi may role si God at may role ka. Ang role ni God ay i-discipline ka. Ang role mo ay mag-obey. Kung hindi ka mag-u-obey, mananatili yung discipline, hindi mawawala yon. Kaya tuloy nabibigatan ka sa buhay dito sa daigdig. Alright? So mag-obey ka 100%. For sure, magiging magaan ang buhay mo. Philippians 2:12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence. Work out your salvation with fear and trembling, active. For it is God who works in you, both to will and to do, for His good pleasure, passive. So may role kang ginagawa, may role ding ginagawa si God. At kailangan ay makikooperate ka kay God. Yun ang process natin. Sanctification affects the whole person. Your intellect. Tumatalino ka ngayon kasi pag patuloy kang sinasanctify ni Lord, tumatalas, gumagaling yung utak mo. Emotion. Hindi ka na ngayon karnal. Hindi ka na ngayon worldly. Hindi ka na madaling maapektuhan. Okay? Kasi emotionally sanctified. Letter C, will decision making faculty. Yung mga decision mo ngayon ay hindi na ngayon decision ka ng walang direksyon.
It is always with consultation with the Holy Spirit. Hindi ka basta-basta magde-decide. Yung pakiramdam mong, hindi. Alam nyo, yung sinasabi ng ibang, sundin mo ang puso mo. Huwag kayong maniniwala doon. Ang puso ay punong-puno ng kasalanan. Sabi ni sino to, si Jeremiah 17:9. Your heart is desperately wicked. Who can know it? Only God. Kaya do not follow your heart. Yung mga telenovel lang napapanood yung follow your heart. That's a deception. Okay? Don't follow your heart, but follow Jesus. Follow the commandment of Jesus. Alright, letter D is spiritual and physical bodies. May effect yung sanctification na yan sa physical bodies mo at sa spiritual. Yung physical, nagiging healthy ka. Nagiging maayos ang iyong pakikipag-usap sa tao. Nagiging maaliwalas ang buhay mo. Alright? Pero pag ikaw ay spiritually down, alright, it is only because the sanctification is not in good shape. Alright? So, eto ngayon yung ating mga pinag-aralan sa araw na to. We will continue this next week because next week ay tutuloy pa natin yung perseverance of the saints, yung death and glorification. Pag tayo namatay, okay, pag tayo namatay, saan tayo pupunta? At ano ang naghihintay sa atin? So, kasama yon sa teaching natin next week and then we will continue sabi ko nga, maybe 3 meetings more, we are done with our systematic theology and then you will have your break, of course, final, and then you will have a break, maybe 1 month break, and then we will proceed to church administration. All right, question. Do you have question before we close it in prayer? Pastor. Sige. Sige, Brother Carpio. Praise God po dahil yung topic po natin ngayon is maliwanag naman po sa akin. Ang tanong ko lang po, Pastor, is about yung topic last week is about the death of Jesus. Ito yung tungkol po sa Matthew 27 verse 20 verse 46 nang sabi po dito is about 3 o'clock Jesus cried out with a loud shout, Eli, Eli, lima sabachthani, which means, God, my God, why did you abandon me? So ano po ang ibig sabihin nito, Pastor, at ano po, bakit po nabanggit ni Jesus about this po? Salamat po, Pastor. All right, very good question. Okay, so during that moment, si Jesus Christ ay nasa krus at doon sa krus, nasa kanya lahat yung kasalanan ng sanlibutan. Di ba sabi ni Peter at saka ni Prophet Isaiah, and God put sin onto his shoulder. He who knew no sin was made sin for us. Wala siyang kasalanan. So yung kasalanan ng sanlibutan ay naandito sa shoulder ni Jesus. Ngayon, sa Psalm 122, ang sabi ni Jesus Christ, my God, why have you forsaken me? Okay, tingnan mo sa Psalm 22. Iyon ay kinote ni Jesus. Quotation yon na kinuha ni Jesus sa Psalm 22. Ngayon, ang question ng mga rabbi ay, this is a messianic psalm. Bakit kaya binanggit to ni King David? Bakit kaya binanggit to ng magiging Messiah, yung my God, why have you forsaken me? Now, nung si Jesus ay nakapako sa krus, kinote niya yan. My God, why have you forsaken me? So it means, ini-apply ni Jesus yung nakasulat sa Psalm sa kanyang sarili. Okay, ini-apply ni Jesus Christ yun. Yung nakasulat sa Psalm, kinote niya yun at sinabing, para sa akin to. Kasi ako yung Messiah. Ako yung Messiah na forsaken. Bakit ako naging forsaken? Kasi inabandon ni Father ako nung moment na yon dahil ang kasalanan ng sanlibutan ay nasa akin. At ang sabi ni Prophet Habakkuk, ang God ay hindi makakatingin sa ating mga kasalanan.
Okay? Hindi niya kayang tingnan ang ating mga kasalanan. At nangyari yon kay Jesus Christ. He was forsaken. Alright? Now, nung mamatay si Jesus, saan siya napapunta? Sa hell. Dala-dala niya ang kasalanan natin sa hell. Okay, now ngayon tayong mananampalataya kay Jesus, hindi na tayo pupunta sa hell kasi nagpunta na siya para sa atin. Yung kasalanan natin dinala niya sa hell. Alright? So nauna na siya instead na tayo. And that is exchange. Kaya tinanggap ni Jesus Christ yung lahat ng kasalanan niya, natin, I mean. Tapos inabandon siya ng Father. Okay? Tapos nung mamatay siya, diretso siya ng hell. Para tayo in exchange of us. Hindi nangangahulugang wala na totally ignore siya ni God yan. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Okay, it's a messianic work na ang Messiah ay ipoforsake ng God, ia-abandon ng God because of the sin of humanity. Hindi dahil siya'y makasalanan, kundi ang kasalanan ng tao ay nasa kanya. Yon. Pero, kaya tuloy nagpunta siya ng hell. Okay, nagpunta siya sa hell, hindi dahil makasalanan siya, kundi inassume niya yung supposed to be na tayo ang pupunta doon. Now, sino ngayon ang pupunta ng hell? Yung nag-reject sa kanya. Pero tayo, hindi na. Kasi nagpunta na siya para sa atin on our behalf. Kaya nga, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God talaga yung accomplishment ni Jesus para sa atin. Diba? Yun yung, again, it's a messianic cry. At yan ay hindi maunawaan ng mga rabbi nung unang panahon. Bakit ang Misaya ay ganon? Bakit ang Misaya ay magsasalita ng ganito? Bakit ang Misaya ay nakaupo sa donkey? Di ba ang Misaya dapat nakaupo sa horse o sa camel? O, yun yung mga question sa Old Testament na hindi kayang i-explain ng mga rabbi noon. Pero nung pinulfill na ni Jesus, dun lang naunawaan kung ano ang ibig sabihin nung nakasulat sa Old Testament na yon. Example, 'di ba sabi sa New Testament, sabi sa Old Testament, the Messiah will come riding in a donkey. Bakit sabi ni Daniel, the Messiah will come riding on a cloud? It's a question. Ano 'yon? Riding on a cloud tapos riding in a donkey. Anong ibig sabihin nun? Nasa donkey siya, tapos yung donkey nandun sa cloud, bumababa? Hindi nila alam na dalawang event yon. Kaya apart from Jesus, you will arrive at a wrong interpretation. Nang dumating si Jesus na pinulfill niya yon, doon lang natin naunawaan na first coming and second coming. Okay? Yun lang. Pastor, sabi mo, pumunta si Jesus Christ sa hell. Ibig sabihin, sir, naramdaman na din lahat yung init na yung fire nandun sa hell? Nung pumunta siya sa hell? Lahat? Wow. Totoo yun. Yung parusa doon. Kaya nga yung para sa atin, kinuha na niya. Yung parusa na sa atin, kinuha niya. Kaya nga mas lalo nating maa-appreciate si Lord. Sinabi yan ni Peter. Okay? Ang purpose pa rin ni Jesus doon, sabi ni Peter doon is to proclaim yung kanyang victory. Alright? So again, yung hell kasi, pag sinabi nating hell, yun yung Sheol. Compartment yon ng mga unbeliever at saka compartment ng mga believers din. Kaya lang magkahiwalay. Alright? So yung mga believer ngayon ay nasa heaven na nang si Jesus Christ ay umakyat sa heaven. So ano ang nangyari dun sa compartment ng mga believers? Wala nang believer doon kasi napapunta na sa heaven. Sino ba yung mga believer? Nandun sila Abraham, sila Moses, magkakasama sila. Dinala sila ni Lord sa heaven.
Eh, sino yung mga natira dito sa mga hell? Yung rich man and Lazarus, posibleng yung mga unbeliever ng Old Testament, at yung mga Gentiles na hindi naniniwala. Now ngayon, bukod yung lake of fire. Lake of fire is the final destination. Okay? Kaya yung nasa hell, temporary lang yon. Dahil dadalhin pa sila on the final judgment in the lake of fire. Kasama yung mga fallen angels. Okay? Kaya tuloy nang si Jesus Christ ay nagpunta sa hell, hindi yun yung lake of fire na iniisip natin. Okay? Nagpunta siya dun sa hell o Sheol, Sheol kung tawagin natin, o hell, o yung ano ba sa Greek yon. Okay, so para una i-proclaim ni Jesus yung kanyang victory ng Messiah. And at the same time, dinala niya yung kasalanan natin doon at iniwan niya yun. Siyempre, naramdaman niya yung init. Pero again, as I have said, hindi pa iyon yung tunay na lake of fire. Bukod yung lake of fire na binabanggit sa Revelation. At yun, hindi na natin pupuntahan yun. Okay? Unless gusto mo doon. Alright? Alright. Backsliding, yes. Kaya nga, hindi, ang backslider kasi pwede pa ring maremedyohan. Ang hindi na kayang remedyohan ay yung apostasy at saka yung blasphemy. Ano yung blasphemy? Yun yung insulto sa Holy Spirit. That's blasphemy. Ano naman yung apostasy? Yun yung nag-convert at nag-abandon ng Christianity. Example, naging atheist, naging Muslim, naging Jewish, naging Hindu, inabandon talaga ang kanyang faith about Jesus Christ. Ang tawag natin doon ay apostasy. At yun ay walang kapatawaran. Siyempre, kamamatayan mo na yun. Naging Muslim ka, namatay kang Muslim. Namatay kang atheist. Samantalang ang backslide, nagtampo lang. Tampo lang yun. Pastor, meron akong tanong dun sa sabi kasi natin, Pastor, tayo, at and then hanggang na-sanctify and under process pa rin yung sanctification until now. And Pastor, tayo naniniwala kay Lord, di ba, Trinity, di ba sabi natin, naniniwala tayo, God, and Holy Spirit, yun ang tama. Pero Pastor, meron bang mga chosen na sinasabi sa mga hindi naman Trinity ang kanilang pinanampalatayanan, katulad ni Kibuloy, o halimbawa, Catholic Pastor, meron bang masasabing chosen sa kanila? Okay. Ikaw, Catholic ka dati, di ba? Oo, dati Pastor. O, chosen ka. Ako, dati akong Catholic, chosen ako. Baka lahat tayo, dating Catholic tayo. Naging chosen tayo. So, yung mga Catholic ngayon, hindi pa tapos ang proseso. Baka yung iba dyan, marami pa magiging Christian dyan. See. Hanggat ang tao ay buhay, may pag-asa pa tayo kay Lord. Okay, yung mga kibuloy, may pag-asa pa ang mga yan. Hanggat hindi namamatay. Alright? Katulad nga natin, dati tayong Catholic eh. Eh kung dumating si Lord noong 1975, o 1989, o 1990, o 2000, eh baka hindi tayo mga saved. Because ine-extend pa ni Lord yung kanyang pagbadating, marami patuloy nagiging Christian. Alright? So marami pa, ay for sure, marami pa ang magiging Christian. Lalo na sa Catholic. Ang Catholic, madaling maging Christian. Kesa sa Muslim, kesa sa mga iglesia na indoctrinated. Okay, kaya nga ang share natin, yung mga Catholic ang dali nilang maging Christian. Bakit? Kasi walang alam. Walang alam, kaya tuloy ang bilis natin. Ako, So, dati nga. Pastor, pala, i-evangelize pa rin natin yung mga ganon, yung mali ang religion, hindi natin mga unbelievers. Yung mga kibuloy na yan, sharean pa rin natin. Yung mga iglesia ni Cristo, sharean pa rin natin.
Malay mo, tinawag sila ni Lord, di ba? Kasi we do not know kung sino ang tinawag o hindi. Kahit nga may mga Christian, hindi natin alam. Alam nyo, madami akong kasamang sa Saudi Arabia na mga Christian na hindi nagpatuloy. Hindi sila nagpatuloy. Ang question ko, Lord, tinawag mo ba sila? O nainganyo lang sila sa Saudi kasi wala silang mapuntahan? Yun. Kaya nga ngayon, sabi ko, paano mo mapapatunayan na ikaw nga'y tinawag ni Lord? Pag namatay ka na. Kaya ngayon, ano ang gagawin mo ngayon? Ituloy mo yung process. Ano yung process? Sanctification. Alright? Papaano? Read the Bible, attend. Kaya nga kailangan nating maging strong. Kailangan nating magpatuloy. Kaya tingnan nyo, narinig nyo sa script sa Sunday's preaching, Saturday, strong. Ini-strengthen ang faith ng mga tao. Dahil hindi nga madali ang maging Christian. Kaya lang ang pagpapalakas, strengthen the faith of brothers, strengthen the faith of the brethren. Yan yung goal ng bawat isa natin. Okay? O sige, 10 at baka kayo mapuyat na dyan sa kanang. Okay, Brother Carpio, i-close mo na in closing prayer. Sige po. Praise God. Praise God sa araw na ito, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, kayo po ay napapasalamat kayo po dahil binigyan mo kami ng oras at kalakasan upang makapakinig ng iyong salita na ipinahagi ni Pastor Fred sa gabing ito, O Lord. Dalayan namin, Panginoon, na patuloy mo kaming magpagamit sa iyo, Panginoon, upang kayo po ay makapag-aral ng iyong mga salita, upang mas ma-improve po na, upang kayo po ay lumakas ang aming Holy Spirit, at siya maging gabay namin, Panginoon, pang sa mabuting Kristiyano. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. All right. So, this is very interesting class. Ready? 1, 2, 3. Yes. All right. Good night, everybody. See you next week. Thank you, Pastor. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.